Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Nanguna sa mga kandidato para sa Most Valuable Player si Kevin Kiambao ng De La Salle University pagkatapos ang kanyang makulay na performance sa unang round ng Season 86 UAAP Men's Basketball Tournament. Pinangunahan ng 6'7" green archer ang lahat ng mga players sa statistical points pagkatapos ng 7 laro na may 84.714 statistical points. Ito ang kabuuang output sa kanyang mga laro na may averages na 6.9 markers, 9.6 rebounds, 5.1 assists, 1.1 steals at 0.9 blocks para sa 4-3 record ng La Salle. Lumabas na pumapangalawa siya sa scoring, ika-4 sa rebound at ika-5 sa assist. Sa huling laban ng DLSU, nagpakawala siya ng 17 puntos, 9 na boards at 12 assists, kasama na ang 1 block at 1 steal. Samantala, pumangalawa naman ang most valuable player ng nakalipas na taon na si Malik Diouf kung saan siya nakalikom ng 78.143 statistical points para pangunahan ang University of the Philippines sa kanilang 6-1 baraha sa standings. Pumangatlo naman ang kapwa green archer ni Kiambao na si Evan Neal na may 74.167 statistical points at sinundan ito ni na Ray Remogat ng University of the East sa ika-4 na pwesto at LJ Gonzalez ng Far Eastern University sa pang-5 pwesto. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nabigyan ng twice to beat incentive o na-insentibo ang Adamson University at University of Santo Tomas sa quarterfinals ng Shakey's Super League o SSL Collegiate Preseason Championship Season 2. Ito ay pagkatapos talunin ng dalawang UAAP squads ang kanilang kalaban nitong linggo para magtapos sa ikalawang pwesto sa kanilang pools. Naging makapagpigil hininga ang laban ng Adamson kontra reigning NCAA champion College of St. Benilde na inabot ng 5 sets, 25-18, 10-25, 17-25, 25-18 at 15-8 para magtapos sa Pool F ng may 5-1 record. Samantala, madaling dinispatcha ng Tigresses ang Ateneo Blue Eagles at kinailangan lamang ng 3 sets, 25-15, 25-21 at 25-18 para magtapos ng may 5-1 record sa Pool E. Nagpakawala si Maria Rochelle Lalong Isip ng career high na 21 puntos galing sa 18 attacks, 2 aces at 1 block para pangunahan ang Adamson sa kanilang panalo kontra CSB. Nag-ambag naman sina Lucille Almonte at Lawrence Toring sa kanilang 14 na puntos bawat isa habang nakatulong din ang 13 puntos ni Antoinette Adolfo. Sa isang laro, nagtapos ng may 15 excellent sets ang setter ng Golden Tigresses na si Casey Carvalho para pangunahan ang balancing atake ng UST. Nanguna sa Tigresses si Jonah Perdido na may 9 na puntos habang nag-ambag si Kyla Cordora ng may 7 puntos at sina Mary Banagua at Regina Jurado na kapwa nakalikom ng 6 na puntos bawat isa. Ang maglalaban-laban sa quarterfinals ay ang National University kontra University of the East, UST laban sa St. Benilde, Far Eastern University versus Ateneo at makakatapat naman ng Adamson ang Arellano University. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Pagkatapos makuha ang basbas mula sa Creamline Cool Smashers, ang middle blocker na si Celine Domingo ay patungo na ng Women's Volleyball Thailand League. Inanunsyo ng kanyang management na virtual playground na pumirma si Domingo para maglaro sa Nakhon Ratchasima VC. Sa isang pahayag, sinabi ni Domingo na malaking karangalan ito na masundan ang yapak ng iba pang mga Filipino players na naging import ng ibang bansa, kasama na sina Eliza Valdez, Gia de Guzman, Jaja Santiago at Mylene Paat. Nagkampiyon ang Nakhon Ratchasima sa Women's Volleyball Thailand League nitong nakaraang 2022 to 2023 season. Si Domingo ang ikalawang player na umalis sa Creamline para maglaro sa ibang bansa. Una na dito ay si De Guzman na pumirma para sa Denso Eribis sa Japan V-League bago pa man magsimula ang Premier Volleyball League o PVL Second All-Filipino Conference. Iniwan ng 5'9" na si Domingo ang Cool Smashers bilang 4-time PVL champion, 2-time PVL Best Middle Blocker at Finals MVP noong nagreyna ang Creamline sa 2022 PVL Invitational Conference. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leong Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.